na dito. As bakit during the Christmas season, talaga naman po wala tayo. Ano po, nakabalik na ako. During the first assignment ng January, ay hindi ako na-assign. Ay, pinapapahinga yata. And nalaman ko, si Tito Jordan pala ay nabigyan ulit ng assignment. Nag-rest yata for a while. Kaya pala kami may rest ng isang mga taga-Quezon. Kasi konti lang po. Sana po meron sa inyo dito na makasama mga trained din sa Ministry of Word na magbibigay ng kanyang oras at panahon din. I know marami tayo namang capable to talk and to deliver the Word of God better than me or myself. So sabi ko, I humble myself po. Okay. So, ang ating po talk ngayon ay discerning God's will in our daily lives. Ang tanong ano pa yung ibig sabihin nito? Discernment, pag-decide. Di ba ba? Nag-discern, pag-decide tayo. At ang salitang design, mababaw ng pangahulugan ng English. Ang discernment mukhang medyo malalim. At ang discernment, usually, ginagamit natin kung mag-decide tayo with the blessing of the Lord. Okay? At tulad ng pagkaharap ng ating mga leader, sabi natin, tulong tayo mag-discern. Mababagitan ng tulong ng Diyos upang tayo ay makahanap sino ba susunod na leader. And speaking of leader, alam mo po ngayon, di pa tayo yung PG. Okay, ang PG po natin, si Tito Jojo at saka si Tita Bolet. Ayun, kaya pala naman guys, sa magandang din po sa inyo. At saka po, nakita ko naman po ngayon, naalala ko si Sir, saka si Ma'am Luisa. Nagpunta si Tito Tita pala, nalumapit ko din sa the last time. At saka po, contact natin dito si Tita Belly. Kasi nang Ministry of Word. Bago na rin ba, kasi ang bibigyan ng assignment. Nung tanong ko sa kanya, ako daw ay sa St. Francis. Tapos walang date. Sabi ko, Tita, bakit mo kaya walang date? Sabi niya, makikipag-communicate kayo sa PG kung saan kayo na-assign. Sabi ko, sa St. Francis, ay si Tita Belly, wala nang iba. Salamat po sa inyo, chatbot na ko. Anyway, dito po sa discernment, sinasabi natin ay ang ibig sabihin po yung pangunawa sa ako sa kaloob ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Pangunawa. Minsan sa araw-araw natin may mga bagay na hindi tayo sinasadya nagkaganap. Hindi natin ginusto pero nangyayari. Pero ito mga bagay na pinipray natin pero hindi nagaganap at hindi nangyayari. Yung po pala ay discernment ng Diyos sa atin. Okay. Kasi pag sabi ko sa inyo kanina, what to decide? Sabi sa ethics, ethics is like getting to know what is good and what is bad, what is right and what is wrong. And that is discernment. Pag-decide. Kaya pag-decide is leading to our own self, sa ating nakakayahan. But the word discernment, ipapasok natin sa spiritual, ang discernment ay pag-decide ng kasama ang Diyos at iaalay natin sa Kanya kung anong dapat natin gawin. That's discernment natin. Okay. Sa araw-araw po, ay sabi, kailangan mag-design tayo at simple bagay na pagpunta ko dito, ano kaya aaga ako uwi? O Lord, sana di ba nakasapulan? Sana hindi na ako hanapin ang aking boss kasi ako ay tatakas ng hapon para makapunta dito sa aking sa prayer meeting. And yung mga bagay din yan, di ba alamin natin? Alam ko pa naniniwala na kayo sa atin sa araw-araw. May mga desisyon kayo na minsan somehow, bakit ko pa nagawa yun? Di ba meron tayo mga desisyon na parang, alam natin parang kamalian na ako. Okay. Yung pala yung mga desisyon na yan na pinilit natin sa ganang ating sarili. And most of the time, sabi dito sa discernment, ang lahat ng bagay, maliit at malaki, i-consult natin sa Lord. Iyon po ang tema ng ibig sabihin dito, discernment. Sa buhay, sa pang-araw-araw natin, sa ating mga gawain, dapat lagi natin idadalangin ang pagtitiwala na sana'y tayo gabayan ng Diyos.
Kasi kapag tayo ginabayan ng Diyos, perfect. Minsan din natin naunawaan, but that is God's perfect plan. Isa din sa kwento ko, di ba, alam naman sa inyo na ako ay nagkaroon ng sakit. I was a victim of cancer, hindi ba sabi ko sa inyo. Pero, salamat sa pagkatiwala binigay sa akin at siguro, yun ay naipamulat sa akin ng aking mga magulang. At sa aking buhay na, huwag ako magtatanong. Di ba, minsan kapag meron tayo misfortune, sasabihin natin, Lord, bakit ako? Bakit kaya ang dami na mga tao masasama? Bakit hindi na lang sila? Hindi ko ba? May mga ganun tayo. Pero sa akin ay, nagkasakit ako, hindi ako magtatanong. Sabi nga ng isang kaibigan, nagkasakit ng ganito, because we are chosen. Kasi kaya natin. Naisip ko lang sa aming mga kapatid, siguro po, yung isang kapatid na magkaganito dahil wala siyang matatag na trabaho, patay na siya. Siguro isang kapatid, kung nagkameron siya dito, siya ang inaasahan ng kanyang asawa at mga anak. Bakit hindi na kanyanin? Pero ako, meron akong supportive na asawa at mga anak. Kinaya ko. Kaya sabi ni Lord, ikaw yun. Gagabayan kita. Huwag kang magtanong. Aakulayan kita. That's discernment precisely. Amen po ba? Sa inyo po ba? Sa inyo po, sabi na sa Biblia, sa salita, huwag tayong pag pinagganap sa atin o buting bagay, o buti o masama, tawag tayo sa Diyos and do not ask God why. Because He has a great plan better than our plans. Di po ba? Sabi sa next slide, ano daw ang discernment? What does God want me to do? Nakalagay dito, and how do I make the right choice? And how can I be sure I am following God's plan? Dito sa next slide, natin dito. Ayan, tapos ayaw siyang lumabas. Bakit yung ayan, nagsabi. Sige, thank you very much. Sige po, klase ko ng masters. Ayan. Ang masters ka ng PhD, oo. Masters tayo pa. Pareho. Sa discernment sabi dito kung nakita ko yung symbol dito, may direction, saan mapupunta? Ano ba tama? Ano ba tama? Landas, dito pa, kaliwa pa, kumanan. This decision making. Sabi dito, what does God want me to do? Ano talaga ang gusto pagawa sa akin ng Diyos? Kasi ito po ito, yung unang tanong. Kasi when I was on the bed of thorn, like yung sinasabi, mga broken glasses na nakahiga ako because I was suffering from cancer. Lord, bahala ka na. After all, ikaw pong gumawa sa akin. Talk like a friend. Kaya dahil ko kumuha sa akin, ang bawat hibla ng aking laman, ay ikaw gumawa. Ang hibla ng aking buhok ay iyong bilang. Bakit ako magtatanong? Bakit ako magtatanong? I will let it total surrender myself. I did. I surrendered myself to God. And after that, ano po yung gusto niyo para sa akin? And ito, nagsasalita ako sa inyo at nakakakita, namimit ako ng mga tao na katulad ninyo na sa buhay ay may sa journey natin lagi naghahanap kung paano maging mabuti, kung paano mag-aral at paano makapagbigay ng konti natin kaya sa Diyos. Tapos dito, how to make the right choices? At paano ba tayo sa maliit na bagay sa araw-araw na design? Ito ba yung ayun sa alikaya dito sa sagot na ito? Di ba? No, high school tayo. Choices, 1, 2, 3, 4, pwede natin alam. Alikaya ang tama sa sagot na ito, pero sabi dito ay sa atin yan. Bakit hindi tayo magtunsok? Discernment. Lord, gabay mo po ako. Minsan, yung aking boss na sasabihin, Sir, bakit kaya minsan nag-decide ako, nagagalit ako sa sarili ko. Kahit galit ako, mag-decide ako, yung tama pa rin ang gagawin ko. At kasi, alam mo yun yung tama. Sabi niya, nagagalit na po ako Yung desisyon ko dapat hindi ko sila i-care, hindi ko sila ibigyan ng tamang pamunawa,
myself for that. Sabi ko sa kanya, dahil alam mo tama. Pagkatapos nito, maalis ang gamit mo, bago ka matulog, di ba lang tayo nagre-reflect sa gabi, bago matulog, nagre-pray. Ano kaya kung hindi ko nagawa? Baka may nasabi ako, hindi maganda sa malubang ko. Baka mayroon ako nasabi sa kapitbahay ko. And then we try to recall all the things that we have said and done. Kapag tama ang ginawa mo, sumunod ka sa gabay ng Diyos, wala kang pagsisisihan. It's a grand choice. And how can be sure are following God's plan? Ang tanongin, paano ko kaya masasabi na sumusunod sa Diyos? God knows. Basta lahat ng bagay na sabi ko na lahat ng bagay na itinaas mo sa Panginoon, wala ka dapat pagsisisihan. Leave it to the Lord. Ito ba? Sabi sa next slide, understanding what God's will. Paano daw natin mauunawaan? Paano natin mauunawaan ang gusto ng Diyos? Sabi dito. Nasusulat sa Biblia at baka pa lang tayo tinuturo, wala na tayo ng understanding ano ba yung gusto ng Diyos. Naisulat na actually binigay na kay Moses. Lumisa na nagalit si Moses, ibinagsak pa nga yung tablet. Pero nandun pa rin. Kasi nasusulat na kung ano dapat natin gawin. Ang sagot dito, God's moral will means it is good or bad. Hindi sa akala natin masama. Pero dahil nag-consult tayo kay God, tama pala. Tama pala. Sabi sa atin, sa araw-araw na nabubuhay natin, God reveals His morals will through the Bible and the church teaching. Lagi naman tayo. Kung tatanda natin sa katisismo, kaya paborito ko ang mga madre, natuto ko, tatanda ko pa yun, si Sister Raquel Montesa. Unang madre, na narinig ko nagturo sa akin ang katisismo, I was elementary that time. Kaya yung alam niyo po yun, hindi ko, I'm not bragging it, hindi ko pinagmamalaki na nagawa ko. Kapag po ako nakakakita ng madre, sa sa Jollibee o ano, kung ako din namin naman na siyempre may trabaho naman po ako kahit hindi ako mayaman. Nilibigin ko po yung padre. Minsan po may madre maraming dala, inihatid ko po siya sa Tayapas. Tapos po, sasakay pa siya ng tricycle kasi mahirap papasok dun sa tapat ng Tayapas Hospital. Para binigyan ko na po masaya sa tricycle para makapasok ka malayo kasi baka naman makimahuli na. Marami po beses. Alam niyo po pag walang okay ito, pagkakalikod ko sa madre na bigyan ko ng kaunting bagay, nagpapasalamat sila. Ako po ay natuluan luha. At ang ibig sabihin pala na the Holy Spirit is with you. You did the right thing. Di po ba? Mararamdaman niyo po sa isang bagay na ginawa ninyo, tumulong kayo ng buong puso. Masayang-masaya kayo. At ang iyak, ang luha ay hindi lang dahil nasaktan. Sabi ko nga sinasabi, tear is an irrigation of joy, happiness, irrigation of pain. Di ba pag nasaktan tayo ng luha, pag nakaiiyak tayo, wala na. Kapag galit ka, lumura ka, umiyak ka, mamaya mo, wala na. To wash yourself all the pain. Yun po sabi dito. Sabi, understanding what God's will. At tulad nga po sabi ko sa inyo kanina, nasusulat. It was written in the Holy Bible and it was there in Exodus 20. Sabi mo kasi mga sosyal. Exodus 20. Exodus 20? Alright. Tapos yung po sinabi sa nakalagay sa slide dito ay Jesus teaching to love our enemies at kung ano yung nasusulat sa Matthew chapter 5 verse 44 at ang living in the holy life. Sabi sa Thessalonian chapter 4 verse 3. Ano po bang nakalagay doon sa kanila? Ano po bang nakalagay doon? Sabi, love your enemy. Sa Exodus nakalagay yung 10 utos ng Diyos. Ako po kaya minsan ako'y nagdadasal, kaya ako'y papupunta ako sa isang prayer group, lumalapit ako sa elder, ako po ay nagpapabless.
Dahil I am not worthy to do it. We are all, lahat tayo po, we have our own imperfections. Sa pag-iisip, pagsasalita, nagagalit, those are imperfections natin lahat. Parte yan ng pagiging tao. Kaya po kanina nag-bless. I'm not saying na mas maganda siya sa akin. And this is the kind of respect that I'm asking the blessing from all of you. Ganyan po tayo. To guide me. Because I am deciding myself, tama ba kung kasalita ako, yan tingin ko sa inyo lahat. Sa totoo lamang po. From every time na parihiya na these are wonderful people. Sila yung mas marunong. Sila yung mga experience. Ang tawag nila dito, ito yung mga seasoned na tao. Hindi po ba? Kaya na ako lumalapit. Kaya sabi dito, understanding sa lahat ng ito, nasusulat na atong bata pa tayo. Kung titignan daw natin lahat ng Biblia, iisipin natin, nasulat na ang lahat. Yung mga pag-worry natin, na ginagawa pa rin natin worry every day, paano kaya? Ano kaya gagawin ko? Eh sabi na, 365 times, sinabi ng Diyos, worry na. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Eh, how many days in a year? 365 days. Every single day. Sabi na Diyos, kasama mo ako. Why worry? Salita ng mga bata, parang tama. Eh, mag-aalala ka pa. Eh, nakaalala na nga sa inyo. Di po ba? Why worry? Sabi sa next slide, understand, paano pa daw natin makunawaan? God's personal will mean we have to make decisions in life. Big and small, sa araw-araw, hindi natin ang patuloy ng Diyos. Kahit napapunta natin dito eh. Nung nabubuhay pa tatay ko, alam ko nabamit ko niya sa inyo, maaaring nalimutan nila rin. At nalimutan ko nang nabamit ko sa inyo. Sabi ng tatay ko, kung ikaw ay papasok sa isang lugar, opisina, school, kung saan mong lugar, bago ka pumasok, magdasal ka. Kung mag-a-apply ka, magdasal ka. Kung may pinakausapin tao, magdasal ka bago mo siya kausapin. Lahat ng pupunta mo, magdasal ka. Ibig sabihin, you are declaring yourself as weak because there is much mightier, that there is someone who is mighty na sasama sa inyo. Di mo ba? Ang ganda. At yung pala, sabi ng tatay ko, yung pala sinabi, worry na. Nandito ako, kasama mo ako. Maraming beses na nasulat. At gagabayan na tayo. Kahit si Paul, di mo ba si Paul, nakalagay dito, was called to be missionary. Acts chapter 16, verse 6 to 10. Nakalagay din kay Abraham, dating Abraham, house kaya naging Abraham, to go to leave his homeland, according to Genesis 12. Chapter 12, verse 1. Apekto daw po dito. Yeah. Sabi si Paul, apekto kay Paul. Si Paul kasi ay noong, ibon sabihin, taga-prosecute po siya, di ba? Ang lahat ng mga follower ni Jesus Christ, pinapatay niya. Di po ba? Tapos siya yung namula. Sabi niya, Saul, bakit mo ako inumusik? Wala namang ginagawa ko sa ating contemporary. Ay ano, bakit ako yung sinisiraan? Ay ako may walang ginagawa sa iyo. Kaya siya nagpulat, how many days na siya pulat, at pero ginabayan pa rin siya ng Holy Spirit. Sabi ni God pa rin sa kanya, pumunta ka sa tao na yun, at ikaw ay matatanggal ang kaliskis ng isda sa iyong mata at simulan ng nakakita. Doon niya tinagkap. So, ito po nung isa niya sa Israel, kasi namin, pumupunta siya sa mga bayan-bayan para pangaral ng salita ng Diyos. Actually, nakaranas din siya ng marami sa kanyang death threat. Dahil sinasabi doon sa Biblia na, uy, di ba ito nagpo-persecute kay Jesus Christ? Bakit nga bigla naman ako scammer ito? Kasi nung una ganito kay Jesus Christ, tapos ngayon, as a day, sumunod kayo sa kanyang mga utos, scammer. Madalas siya magkano. May mga lugar bayan-bayan na pumupunta siya, bisan hindi siya pinakagam. Pero sa kanyang panaginip, pinakausap siya ng Diyos. Sa bawat bagay kasi araw-araw niya ginagawa, nagdadasal siya, Jesus, Yahshua. Sabi, gabayan mo ako. Gabayan. Kaya may mga bayan na ayaw niyang pupuntahan, pero sa panaginip ako, sa akin sa Diyos, huwag mo lang pasal, pumunta ka doon. Marami ang makikinig
sa'yo. Dito naman sa kwento ni Abraham, sa slide isa, sabi naman sa kanya is, si Abraham kasi, binigyan ng Diyos ng dito ka, sabi niya, sa bayan. Para pa tayo, kung taga dito tayo sa Quezon. Sinabi ng Diyos, lisanin mo ang Quezon. Kaya Abraham, pumunta ka sa lugar na yun dahil yun yung lupa na binigay ko sa iyong land. Doon dadami ang iyong mga tao. Kaya yung promise land sa kanya. Kaya, Father Abraham, 7 children, di ba may katatay na yun, ang galing ng mga ganyan. Ay, masakit sa atin, na ito, kabuhayan mo natin, ito yung lupain ng tatay mo, ng mga ninuno mo, mahal mo, wala ka dito, tatasabihin sa iyo. So, umalis ka dito, may maganda akong ibigay sa iyo lugar. And he followed. Di ba ba? Sinunod niya. Kaya naging mas maganda mabukas siya. Yung po ang kwento nung slide na yun. At po sabi natin, sa next slide na kalagay dito, kita niya sabi dito, discerning God's will, sabi dito, discerning God's will refers to seeking God's direction. Ang pag-decide po sa araw-araw at pagdasal natin sa Kanya, maliit o malaking bagay, ay pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Nung, para po, ako, simple ko lang, lagi ko natin sa galang aking sarili, na pinaghakulog. Basta bumalik ako, gusto ko magsalita ng iyong biyaya. Kasi I am a living example. I am a concrete example of the grace of God. Would you imagine isang tao na nag-diagnose sa cancer, nakahiganan, nakabalik at nakapagsasalita sa inyo? Doon di ba, sabi ko kasi dumating yung time na binibihisan ako at nililiguan ako ng aming asawa. Pero habang pag ako naliligo ngayon sa araw-araw, kahit ba ako naliligo minsan, sa pagligo ko sa araw-araw, totoo po yan. Praise God, salamat po, dahil I can think alone. I can wash myself. Di po ba? At alam ko, yung naranasan ko, naranasan nyo rin. Di po ba? Yung mga bagay na alam mo, na akala mo imposible na, just because nagtiwala ka sa Diyos, ibibigay sa iyo. Lahat mo nung nasusulat sa Biblia, sobrang totoo. Kasi akala natin imposible na. Okay? Again, I'm not bragging it. Ito lang po, hindi ko sinasabi ito dahil ako ay nagyayabang. Gusto ko sabihin, ito bigay ng Diyos. Di ba sabi ko sa'yo, I belong to the poor family, I was there sa bukid, I was wala sinelas, high school na nagkaroon ng graduation ng grade 6 na kapantalon, something like that. And just this December, we, my wife and my family went to Dribla sa US. Doon kami nag-celebrate ng Christmas and New Year. Sabi ng kuya ko, hindi natin ma-imagine na ganito. Kasi ako lalo hindi ko ma-imagine. Sabi ko sa asawa ko dahil unang-una yung sikap na mata, natural God is there. Pero ako magkasakit, kala ko hanggang doon ako sa kwarto at wala na. Pero ito yung lugar na di sa hinakap ko mapupuntahan ko. I was given also an opportunity to see my kamag-anak, the daughter of my second cousin who is very close to me, na yung couple sila na parang nagkaroon ng cancer. Nagkita sila, kinasal sila, they were just more than 60 years old, di ba? Nagkita sila, nagpakasal sila. Before kanilang 1-year anniversary, both of them was struck. And 2 of them, silang dalawa mismo, ay nagda-diagnose ng cancer. Di ba, I was there. When we see each other, oh my God. Kahit maraming tao, kami mga kamag-anak, nag-embrace kami ng matagalan, and tahimik lang kami umiyak. Kasi we never imagine na narito, and we never imagine na magkikita pa rin kami. Di po ba? Ang morbid na sakit. May mga bagay tayo na itiwala mo lang sa Diyos. Ayaw ko magsalita ko lang narito because I received it. Totoo ito. Totoo ito. Hindi niyayabang. Sinasabi ko dahil God is there, na binigay sa akin, na ginawa sa akin, at alam ko, ginawa na rin sa inyo, ginagawa at gagawin pa ng paulit-ulit. Amen po ba? Amen. Ito yung sinabi dito, discernment
Kaya, yung lahat ng bagay na akala mo disgrace na, grace pala. Di ba? Kaya kami salita, blessing in disguise eh. Nagpapalat kayo yung biyaya. Napakitingin mo palas na, blessing in disguise. Akala mo palas, pero swerte pala. Akala mo lang, wala, pero mayroon, sabi sa pelikula. Pero may mga bagay kasi na akala natin, malas, disgrace, pero just leave it to the Lord. Trust Him. Ang ating po pinag-usapan sa salita ito na galing sa ministry of word ay galing sa source verse. Anong source verse? Do not conform yourselves to this age, but be transformed. Kami dito. By the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God and what is good and pleasing and perfect. May kwento po ito. Dalawa ditong salita na halos magkapareho. Conform, transform. Sa mga ibang sekta, sinasabi na huwag kang padadala sa takbo ng mundong ito. Yun ang alam natin, which is tama na. Huwag kang magpapadala sa takbo ng mundo ito, huwag magdadala taloy. Kasi sa mundong ito, maraming kasalanan. Dito pa kayo prinsipe ng mundo na araw-araw pupulitin ka na gumawa ng mali. Di po ba? And because God is there naman all the time, laging alam mo kung ano yung tama. But never forget to hold to God. Ang kwento po dito, ito yung dalawa yung sabi dito, huwag mong iayon ang iyong sarili sa panahon ito, sa makabagong panahon. Ito po kasi isang aral ni Saul. Na sinabi, kayo ay pagbagong panahon. Mayroong ibang katulad natin ngayon. Noong una, naalala ko, pagmahal na araw, isang linggo, kami ng lola ko walang maingay. Lahat ng mga, okay, maglalaro, mahal na araw, kasi mula Lunes hanggang Biyernes, may Sabado de Gloria pa. Di ba? Bawal na may natunog. Noong unang panahon, comics, bawal kami magbasa ng comics. Di ba? Talaga. Pero bakit ngayon? Nangingili na lamang tayo ay Biyernes Santo. Di po ba? Ito yung takbo ng panahon. Kasi nasabi noong pa na huwag ka susunod sa takbo ng panahon. Sabi, sinauna naman ang gawa ninyo dyan. Sinauna. Di ba dalawang mo yun? Nasusulat. Kaya may mga bagay na aral sa simbahan na sabihin na iba, hindi naman nakasulat sa Biblia, bakit mo susundin? Si Maria ay hindi nasusulat sa Biblia. May marami pangalan si Maria doon. No? Pero iba mga kumpanya natin igalang at respeto si Mama Mary. Pero dalawa po pinagagalingan ng ating ng Catholic faith. Is the tradition. Ano po ba ibig sabihin ng tradition? Kaya may mga bagay na ginagawa sa simbahan na hindi naman nga nasusulat pero ginagawa natin. Tradisyon ay yung mga salita noong panahon ni Jesus Christ na ginagawa nila na nagpasalin-salin. Tradisyon. Yun po tayo. Kaya yun ang sagot sa akin. So sabi, hindi nasusulat, bakit yung ginagawa yan? It's the tradition. Maraming tao na nagsasabi, who is the founder of Catholic Church? It traced nila back in history, genealogy, history, Palitayo's Jesus Christ and His disciples. Yung mga religion, ginawa ni ganito, noong 19-something, 16-something, 15-something, it's the people. Di po ba? Sabi natin, huwag tayo daw umayon. Kasi dalawa yan yung conform and transform. Dalawa yan eh. Saka importante lang daw po dito ang ibig sabihin, kasi may galing sa salita Griego, kaya meron tayo salita na metamorphosis. Minsan, meron tayong butterfly metamorphosis. Kasi sabi ng kapag sinabi natin meta, change. Morphosis, transform. Pero kung titignan mo, nagbago anyo. Ang sabi lang dito ay magbago tayo ng anyo na kasama natin ang Diyos.
Para sa tayo ngayon. Ako sa sarili ko, dati wala namang simba. Ito na yun. Kung kahit bata pa kami, magdadaasan na kami, kasama kami sa katagilinan, kumagudlo, pag may namatay, kasama kami na lola-lola, ang dahilan lang kami sumasama, may pagkain din, may merienda. Uulahin kami, kasi kami nagdadasal, nasagot kami. Ave Maria Purisima, kahit hindi namin alam ibig sabihin, Crucificado Concebida, Aura Pro Nobis, Superize, dasal sa patay. Pero, ang essence lang po noon na sinasabi is, itong salita na ito, kung magbago ka man, yun ay pagbabago ayon sa niloloob ng Diyos. Maaaring kayo na hindi kayo kalilisan sa mga, I'm sorry po, development issue, kalmitan po kasi ang lalaki ay hindi nagpapakita ng sisimba, pero it doesn't mean na kami na may hindi naniniwala. Pero mas ang babae kasi sa population natin, sila yung masyadong submissive. Siguro because of the genes at saka hormones na lalaki, testosterone. Alright. So yun po. Pero marami sa mga kasamahan lalaki natin, siguro hindi kayo madalas at saka nung unang in-invite kayo sa marriage encounter, ano ba yan? Alive. Nasayaw, kumakanta, ano ba yan? Nakakaya, di po ba? Noong unang bago kayo dito, hirap na hirap kayo sumayaw, hirap na hirap kayo pumikit, hirap na hirap kayo tumas ang kamay, at di ba naman, nababaduyan kayo. Lahat tayo tumadaan, pero nagtatransform tayo. Dahil yung kasama natin, and then na-realize natin, sa araw-araw, may natatanggap tayo biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yun po yung sinasabing pagbabago. Nagbabago tayo, nagtatransform tayo ayon sa kaloob ng Diyos. In the next slide, sabi natin, seeking God through prayer. Ano ba yung essential for discerning God's will? Ang kasunod po dito, nakalagay dito is seeking God through prayer. Ang ibig sabihin lang dito is, yun ang essence, lagi natin sinasabi, lahat ng bagay, pray. Labas ng bahay, pray. Okay? Alam mo yung short prayer na ginagawa nila sa sign of cross? That is, sabi ng aking pare, that is a full prayer. Kasi the fact that gumawa ka ng cross, you are surrendering yourself to God. Kasi cross is a sign of victory. You believe that lahat ng gagawin mo is naayon sa Diyos at ikaw ay kanyang gagabayan. Lahat tayo, di ba? Bisa nga nakakalito, pag bago tayo sa lugar ngayon, may building, tumusok lang na kaunti. Bisa, pinapaibigan ko, kung mga pagod, nag-focus ka rin. Alam mo si Bahan kasi. Di ba iba ma-OA yan? Pero that is actually a simple prayer. It is non-verbal prayer. That is the gesture of faith. Non-verbal communication with God. Di ba? Simple lang lahat. Di ba bisa? Nakagad ako ng dinan bago sasakay ng jeep. Bago sasakay ng bus. Ako ganun. Pag-amin ng bus ay, Lord, samayo po yung driver namin. Mukha mo turubis pa. Sa bus, minsan, nararanas ko pag gabi na, sobrang kabilis. Ako nasakay talaga sa likod, nasa asa ikalima. Kasi po, kami na aksidente nung unang panagin yan. Kung kayo driver mo, usap ulit yung driver, kung okay lang mamatay agad, pray Lord, and ako bahala. Simple. And then, talaga namang ligtas sa nakakarating sa bahay. Amen po ba? Lahat po, minsan pagka-drive, gabi na, madali, nagpapadali, Lord, gabihan mo po ako. Minsan kasi nung bata-bata pa ako, medyo natatakot din ako, yung tumigil sa likod ko, kung meron lang nakamulaga. Kasi dati may gano'n na mga ganito. Dati kaya close. Pag-pray. Sa ating kasamahan natin yung prayer group, bisa nakatouch ko sa camera, napakita ko, dito, hindi tatlo yan, marami yan. Bakit may ganun? Bakit may ganun? Kasi, pag tumigil sila ng prayers, ako ayaw ko na lang ganyan. Lord, ayaw ko po na. Kaya minsan, pag ganun, may mga bagay na I'm not telling it to you na
ang gesture of faith is a big help. And that is discernment that everything you do, you have to decide what is the will of God and what is pleasing to God. Di ba? Alright, sabi dito when we pray, we get to know God and His plans for us. Learn to hear God's voice, to become sensitive to God's movement in our life. Sabi dito, paano po ba minsan tayo nagdadasal? Turutog po talaga ito minsan. Minsan, sabi, practice mo naman na ito, hindi lang ikaw ang iibig. Tumahimik ka. Lord, I want to hear you. Natutunan ko yan sa mga pare at saka sa mga madre at teacher ko pa noon at saka pare at teacher ko sa theology. Subukan mo minsan na makinig lang. Yung ibang mga narinig, narinig ko ang boses ng Diyos. Baka pag-narinig mo ng boses yun, nung unang panahon, kulog yun eh. Noong panahon din ng Moses, di ba? Yun ay mararamdaman mo sa puso. The Spirit of God is with you. We have the soul. Our body is composed of ourselves, composed of body, the soul, and the spirit. It is the soul who sustains our being. This is a physical body. But your spirit is where God dwells. And then try to listen to God. Minsan, Lord, nakikinig po sa kayo ako sa inyo. Ano po dapat gawin? And then mamaya mo, wala kang tama yung gagawin mo. I know it. Kasi maraming beses na natin naranasan yan. Right po. And then, if any of you lacks wisdom, minsan kasi, di ba nabasa niyo sa yung isang santo natin na ang ano sa kanya, yung isang pare, isang miracle, yung pare na during the consecration, tama po ba, yung consecration, tinaas niya yung hostya, na yung lahat na nakikita na ate ng misa, gulat din, pati yung pare naggulat din, hanggang ngayon naka-exhibit, na naging laman, tumulo ang dugo, na itaas niya. Ang ano pala doon, ang tunay na istorya, kahit pare siya, hindi lubos ang kanyang paniniwala at pananalig na yung posture na yun ay nagka-transform into body and the blood of Christ. And what was happened? Somewhere in Italy, pagtaas niya ng dugo, tumulo. Ginawa niya, tinampot niya, natakot siya na bitawan. Kinuha niya yung panyong puti, pinalot niya, nagpunta siya sa obispo nung time yung bishop nila doon. Tapos after so many months, tinignan nila at kasama mga scientists na ito ay tunay na laman at dugo ng tao. At yung ostya na yun na naging laman ng tao is a muscle. At alam mo sa muscle? Cardiac muscle. Ang puso ng tao. At yung dugo na yun ay parang, kung di ako nagkakamali, AB, ano mo ba yung tinatawag natin universal blood donor? I think AB, ano po, yun yung dugo. Kasi ibig sabihin, dugo na para sa lahat. And that was the flesh and blood of Jesus Christ. Okay, amen po ba? Ayun, yun, sinasabi dito, makinig lang daw tayo. Lalo-lalo na, bisa, likas sa atin, wala na tayong alam. Kahit, sabi mo, successful ka sa education, pataas pinag-aralan mo, mayaman ka, galing ka sa business, believe it or not. Ang alam natin, kaliit kasi liit ng alikabok kahit hindi mahambing sa Diyos. Nung bata pa ako, di ba sabi ng lolo ko magpapasyon. Memorado yung pasyon. Nakapikit, sasabay magpapasyon. Tapos sabi niya, bata pa kami, alam mo, pag pinag-aralan ninyo ang Biblia at ang pasyon, kayo ng pinakamarunong na tao sa mundo. Diyan nasusulat ang lahat ng kaalaman. Siyempre, natatawa tayo, bata eh. That get older, at lalo-lalo na sa panahon ngayon, totoo po.
Kahit sa science, ito siya. Di ba nabanggit ko nga sa inyo, in yung atom, atomic structure, blah, 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 may electrons, particles. Ano yung particle na quantum na hindi kaya ipaliwanag ng mga scientists? Kahit yung namatay na Stephen Hawking. Ang tawag nila, God's particle. Kasi hindi nila kaya ipaliwanag ang kapangyarihan, ang lakas ng power nitong particle na hindi nakikita. And they call it God's particle. That is how powerful that is. In the next slide, sabi dito, listening to God's true Bible, the primary way God speaks to us, the Bible. Sabi sa Psalm, your word is a lamp unto my feet and a light to my path. Sabi, di ba? Ano nga ibig sabihin doon? Ang salita mo ay ilaw. Ang salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia ay ilaw sa aking paa at liwanag sa aking landas. Pag sinunod mo lahat ng yan, gawin mo laging tama, sabihan mo, ginagawa ko pa rin ang tama kahit nasasaktan ako dahil yan ang tama. Balik-balik mo mo doon, mag-mature ka man, wala man na galit mo, wala kang pagsisisihan dahil iyan ang tama. Sabi sa next slide, steps to good discernment. Paano ba tayo mag-decide ng tama? Ano dapat natin sundin? Sabi ito, listen choice before me. Lahat ng bagay na gagawin mo at i-decide mo, ibigay mo sa Diyos. I-open mo sa Kanya. Ilingin mo sa Kanya. Next po is, sabi na, remove those against God's commandments, morally bad. Kung alam mo na, bilang tao, nalaman mo at nag-decide at alam mo, na-analyze mo, na nimilimi mo na ito ay mali, bakit mo ba gagawin? Mali na nga. Okay. Sabi pa dito, step to discernment, pag-desisyon, evaluate the remaining choices, doability, pros, cons, and wisdom. Ano ba? Parang din sinasabi, ba, pag bumigay tayo, may salita tayo, smart, yung mga teacher dito, alam yan, smart. Is specific, measurable, attainable, reasonable, at saka tayo. Kasi kapag, ano kaya yung pupuntahan, yung pros and cons, yung pag ganito, 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 ganito. At, di ba, lahat mo tayo nag-decide, lahat mo tayo nagpaplano. Pero sa pagpaplano natin, lagi natin kaakibat ng Diyos. Kasi, paplano din mo pala, alam na niya. Gagawin mo pala, alam na niya. At minsan, di ba kapag nagbabasa naman tayo ng Bible, kahit ako nakaka-experience, bago pumunta dito, o may mga to, pag binasa ko yan, hindi ko maunawaan muna. Hindi talaga maunawaan bigla. And all you have to do, to discern what is the definition, the meaning of it, what is the message behind, you have to pray. To pray. Because the Holy Spirit is the one who guide you in everything, how to interpret and how to analyze. Because the fact that you're given ako, kung sa salita, dapat pag-aaralan ko at hindi ko, hindi galing sa sarili ko, kundi sa Diyos, dahil sasabihin ko sa inyo yan. Dahil marami kayong teacher, di mo ba, at mas kayo pinagwala ang iyong mga eskwela? Di mo ba? Para din kami, nabigyan kami ng, kaya nga sabi sa ministry report, kayo ay napakalaki na responsibilidad. Dahil kayo yung magbibigay ng salita at pagpapaliwanag ayon sa gusto ng Panginoon Diyos. Ito ba? Kaya sabi ko, every time, worry ako sa sarili ko, pero yung worry pa samantala, kasi worry is a negative feeling. The worry is given by the negative energy, the negative spirit. Yung doubt, negative spirit. Kasi yung doubt, yung worry, yung fear, gawa niya para hindi para hindi ka makapagsalita, para hindi ka gumawa ng maganda, para hindi ka makapag-decide kung anong tama. Yun, pinapag-fuse nililito tayo. And the next is, sabi natin, what do I want? Alamin natin, ano yung gusto ko? Isa nung tayo true to ourselves. May gusto tayong gawin, pero tanong natin sa Diyos, tama po ba ito? Tama po ba ito? May mga bagay po na gusto natin pero hindi nangyayari. Very common yan. Gusto mong nangyayari pero hindi nagkaganap. May
May ibang nangyari, nakakano naman eh, at sikap na sikap ako, hindi nagaganap at hindi nangyayari, wala katotohanan. Pero, tignan mo, may dahilan pa. Right. This is slide, sabi natin, decides take responsibility. Unless po, next slide natin dito. Sabi natin, pray and trust God. Magtiwala lang tayo. Kaya minsan masakit, magtiwala tayo sa Diyos. Next slide. Sayang po dito. Reviewing our decision. May mga bagay, is that the same reflection na at the end of the day, lahat tayo natitingin, ano kaya yung nagawa ko, na-accomplish ko, totoo naman yun eh. Nakasakit kaya ako. Sino kaya ako mga eskwela kung naserva lang ko, baka napasobra ako. Diba, teacher? Sa anak, sa asawa, sa pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho, sa tauhan, sa kapitbahay. At the end of the day, nag-iisip tayo, ano yung tama? Kasi at that time, you're going to sleep, you will be surrendering yourself to God. And every single morning, be thankful. Kasi you are again given an opportunity again to see the wonderful creation of God. Bawat araw po ay mag-isip, magpapasalamat kasi ang pagtulog daw ay parang kamatayan. Sa Biblia, binanggit kaya natutulog. Sila sa roon natutulog din na Hosea. Ang tawag natin ay namatay na hindi niya alam ang nagaganap. Pag tayo tulog, hindi natin alam ang nagaganap. At hindi natin alam kung tayo gigising pa kinabukasan. Di ba ba? Kaya ka total surrender. Yes, sir. Okay. Ito gusto ng Diyos. Is this choice aligned with God's Word? Do I have peace in my heart about it? Am I forcing something that God has closed? Minsan ikatlong ito eh. May mga bagay tayong pinipilit na sinabi ng Diyos na hindi na. May mga bagay tayo naman na alam na ng Diyos na pupunta ako doon, di ba na mapipilitin ka pa? Di ba minsan napabasa niyo na kay Petro yun, ayaw pumunta pa daw doon, pinigin na ng asawa, yun ang nangyari. Yung pala may sinabi na God, huwag gamit na ibang tao yan para bigyan ka ng warning. Doon ko na pa daw sa Biblia, sa pamamagitan ng panaginip. Kahit si Joseph, Joseph the Dreamer, dito si yung karpentero, asawa ni Maria, na ayaw na niya sa napanagutan. Si Maria tayo, noong unang panahon, sa kanilang panahon na isang malaking kahiyan sa isang lalaki, na may yung sila kasi, Mama Mary was 14 years old in war back in history. 14 years old. Bata, maganda. Pero, buntis na. At alam ng tao, binibilang ang buwan na pag-buntis. Dito lang pinagkasundo, tapos buntis na apat. Isang malaking kahiyan. Di ba? Lumang Diyos. Muna. Pero sa pamagitan ng panaginip, pinag-usap siya ng Diyos sa pamagitan ng angel. Yung ba, gusto ko lang i-turn dito na may mga bagay na kinulos ng Diyos, pinipilit pa natin. Kasi nga, mas naniniwala tayo sa ating kakayahan kaysa kakayahan ng Diyos. Listen to God. Hindi naman siya magsasalita ng ganyan eh. Ang sasalita niya sa mararamdaman mo or may mga taong gagamitin para pailam sa iyo na hindi yan tama o hindi dapat. Nangyayari po ba sa inyo yun? Yes. I'm sure nangyayari sa inyo. Walang exception sa mga bagay na susunod sa Biblia at sa mga pangyayari na dito. Pero true to life at merong true story at saka true to life story. Alright. Next po is slide. Sabi dito, kung may lang matatapos na rin. Asarap-sarap papakinggan at sarap-sarap magsalita at asarap-sarap kang makutuan ang kabutihan ng Diyos. Next slide, sinabi niya dito, seeking wise counsel. Kapag daw po mag-decide tayo, kaya kanina hindi ba alam, kaya ka nagpa-pray. Kasi kayo yung good counsel. Ang tao, para may mensahe ang Diyos, gagamit yan ang tao na nasa paligid mo. Dahil tayo ay binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pumili ng tao ating papakinggan, ito yun na ibig sabihin. Look at sa perceive. Maghanap tayo ng mga tao na mabubuting tao na tutulong sa atin mag-decide. Noong unang panahon, sa mga Pilipino, pag dumating ang Kastila, may mga matatanda sa
salita Ingles pandit. Sa salita ng Pilipino, noong unang panahon, mga babae lang. Yung mga matanda sa tribo, na siya ang nag-decide para sa tao, bibigay ng advice. Sa katulad din natin dito, kahit sabihin ko pwede sasalita, na-train, pero ako ay mas naniniwala sa katulad ninyo. Diba ba? Seek for those people, spiritual mentor, like your believers, people who, you well and understood your strength and weaknesses. Ang bottom line po dito, sabi ng Diyos, may mga tao akong gagamitin para ikaw ay tulungan. May mga tao akong gagamitin para ikaw ay tulungan. Kaya nga may mentor. Yung mga teacher dito, educator, kayo ay mentor. Dahil kayo ay ginamit ng Diyos para igabay ang kabataan. Sa katulad namin ngayon, bumili kayo ng advice. At pipili daw, sabi ng Biblia, sa salita ng Diyos, pipili tayo ng tao na alam ang ating kahinaan at ang kalakasan. Si Moses, di mo ba si Moses ay hindi naman magaling magsalita? Tapos nung panahon na yun, umakyat siya sa punto. Sinai, di ba iniwala siya kanyang kapatid, si Aaron. Tapos siya, di ba si Moses ay nakatagpo sa disyerto ng isang tribo, doon siya nakakuha ng asawa. Tapos siya namumuno. Anong sabi nung kanyang piyanan, ama, si Jethro? Ang dami mong tauhan, ikaw ang i-decide. Anong ini-advise? Ito yung mentor. Si Moses kasi may mentor din. Si Jethro, ayon sa Biblia, yun yung tatay ng kanyang asawa. Di ba naglaya siya galing sa Egypt? Di ba yun ang story? No. Tinuruan siya ng mentor. Ang essence na, we are trying to connect it here, magtiwala ka sa tao. Yung tao na, alam mo, may spiritual believer, na hindi mag-judge kung ano ang kahinaan o kalakasan ko. At on top of that pa rin, sana tayo magiging mentor, magiging advisor, maging counsel sa mga kasamahan natin dito. Lalo-lalo na yung mga bago. Kasi natuwa ako, sabi ni, ako na nakapunta dito si Tita Judy. Sabi niya, sabi niya, ano yan, kalimitan daw umaate, yung mga, natin, mga sila dito, kita ganyan. Ay, marami na bago, may mga kabataan nakikita. Nakita ko nga naman, hello po sa inyo. Kasi naman, hindi ko nakikita dito. Kaya, paano bago po kayo, no? Ay, paano na ako, tapos po sinakita ko. Dahil, bago po kayo din, ano? Bago na lang ba? Ako, tayo lahat dito. Pero, sa Diyos na naman tuwa, andito tayo sama-sama. At isa sa responsibilidad ng community is gabayan ang mga bagong membro. Kaya ako, meron tayong shepherding, di ba? Shepherd at saka mayroong lamb. Sa mga lamb natin, na ating aalagaan. It is not the age. It's not the age, but the spiritual level. Kahit may bata, pwede mag-lead sa mas nakatatanda dahil gawa ng spiritual maturity. Okay po ba? Right. So the next slide, sabi dito, natapos na tayo. Following the peace of the Holy Spirit, sabi dito, God gives us peace when we are on the right path. Bisa pag nag-decide tayo na tama, makatulog ka na mahimik. And exactly what I did mention to my younger boss. Nung nag-decide ka, kinabukasan, kung ang tulog mo, sir, ganda ang tulog ko. It is because nag-decide ka ng tama. You did not scold, hindi mo sinabihan ng masama, hindi mo sinermonan, kasi alam mo pwede ka makasakit, ginawa mo yung tama. Peace. And then do not be anxious about. Sabi dito, following the peace of the Holy Spirit, do not be anxious about. Huwag kang mag-worry sa lahat ng bagay. But in every situation, sa lahat ng mga panahon, sa lahat ng mga pangyayari, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sabihin mo lang ang request mo sa Kanya, kahit anong bagay, maliit o malaki, sabihin mo lang sa Kanya.
And the peace of God which transcends, nabababa sa iyo, all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus Christ. At sinulat sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Eh, hindi siya nag-worry tayo, we're too anxious. Kaya nga meron anxiety. Di ba dalawa yung depression saka anxiety? Ang depression yung bang tipong nangyari na, pinagsisisihan mo pa, leave it behind. Eh, you decided that's because of by yourself. God is there. Bakit mo worrying yung nakaraan na? Kaya ano, hindi mo na ibabalik. Bahala na ang Diyos. Yung darating bukas, kaya nakaka-anxiety. Ay, baka ganun. Hindi pa nga mangyayari yan eh. Ang sabi sa Biblia, kalimutan ko lang mo itong chapter, ang pag-worry, anxiety nito, being anxious, ay hindi makapagdagdag kahit isang minuto sa buhay mo by worry. When I was laid down in my bed, sabi ng kaibigan ko, kumain ka, kaya mo kainin. Huwag mo pagbuwa ng sarili mo, may sakit ka. Matulog ka, huwag ka mag-isip. Scientist yung doktor, consultant. Pag-isip mo lang sa umaga, lumisip ka, salamat ka. Kung may pagkain papakain sa iyo, kainin mo. Live each day at a time. Sabi sa Biblia, yung mga ibon na hindi naghahasik, kumakain sila. Yung mga ibon na hindi naghahagi, yung mga bulaklak, mga halaman, ang gaganda kaya ng kulay nila. Kahapon na ito isang araw pinagbenta sa Pacquiao. Pinakita naman ang kagandahan ng layer ng mga bulaklak. Diba? Bakit sila kumanda? Dahil bigay ng Diyos. Eh, ikaw pa tao. Ito. Kapag nag-worry ka, wala kang peace of mind. Kaya nung ako'y may sakit, pag ako nakasang mag-isip din ako, wala bukas sa net, first na, nag-isip ako. Noong una lang talaga, medyo malungkot. Iisip mo na rin ako, nakatulog, ganun talaga. And then, so my wife, dahil bakit kayo kasama din kung kami nag-aaway ng sisigawan from the beginning, wala naman kami gano'n. So, kasama naman na nagkakameron ng misunderstanding, pero be careful. Kahit ang asawa mo minsan nagsasalita, and huwag binubuhangaan ka. Hawak pa may worry ka, hawakan mo ang asawa mo. Yung energy ng lakas niya, dadali ang marites. During the time that I was in trouble, so lang magigilsa ako sa gabi, iisipin ko lang na ako palang susunugin. Sunod na ako, pwede pa ako sunod, i-remain ako. O kaya ilalagay ako dun sa litso, pag umulan, bahang-bahan, hindi ako pala bahang-bahan yung katawan, minsan pa naman naglulusot ako, nagpapabako, kasi ganun pala ang nangyayari. Those small worries, hindi pala. Pero what I did was, tingin lang ako sa asawa ko, awag na ako sa kabilang asawa ko. Ibig sabihin, sa may dasal, you are not alone. I surpassed the stage in my life. Amen. At parang kayo rin po yun. I know it. Lahat tayo. Sa mga boys, it's okay to cry. Cry to the Lord. Kita niya. Kita niya po. Maligaya. Walk pray. Next po ito, direction pa. What to do when God's will seems unclear? Ito na lang, isang pala sa dito, pray. Minsan may mga bagay na nagugulumihanan ka. Alam mo ba talaga dapat? May mga opportunity, maganda po dito, maganda dito, maganda dito. Minsan, kaya minsan dito, when it rains, it pours. Di mo ba? Kasi puro maganda, positive. Hindi mo naman pwede i-grab everything. Breathing. Hindi mo pwede i-grab. You have to choose one. Pray to the Lord. Which one is better? Ngayon napapanahon ng eleksyon. Pagkatingin natin sa kanila, lahat evil. Pray. And ask, seek God, pray to God that you have to choose less evil. Because we are not all perfect.
Even I am, even you are. Lahat tayo. Napapanahon. Pag you pray na, take a step of faith. In God we trust. God's will is often clarified as we move forward. Lord, ito ba? At ang eventually maglilinaw. Kaya pala. Kaya pala. When the doctor, the oncologist told me, ano kung gusto mo, generic o branded? Ano po ba ang dapat? I entrusted myself to him. Kasi partner siya sa larangan ng science. Okay naman po yung branded. Okay naman po yung generic. Pero sa katulad niyo po kondisyon, kung kaya natin yung mas secure. Sige. May mga kaibig na kilala, huwag ka mapaki mo. Huwag ano ka na lang nito, Erman. I pray, and I submitted myself to science because I believe that the science is permitted by God. And God will use this science, medicine, para ako bumalik. I submit, totally surrender. Surrender and submitted myself to God. And look at me now. Sabi nga naman, parang hindi naman nagtatry sa iyo nagkasakit. Ay, sarap kasi kumain. Ang hirap na kumain. Bukas titigil na ako, hindi na makakain. Eh sabi na, dumating kami, nakita kami ng asawa ko, galing opisina, o galing lukban. Sige ba kasabay ka sa kaibig sa kakaopisina ng dala sa Biyaya? Bumaba din Jollibee. Yung pangako ko hindi kakain. Eh nandun sa Jollibee, order tayo, kahit hindi sa nakakain. Okay, di mo ba? Totoo, that is one of the weaknesses. Di mo kahit kasi tayo, di ba? Lalo-lalo, lahat naman tayo, pag may pray, kahit kami pray, di pag pray mo na yung pagkain dito, kakain ka rin. Di ba? Bukas na lang ulit. Submit yourself to God. It's simple because that. Right? Okay, sa next slide po, malami na po tayo. Okay na po ba tayo? Wala pa madami na. Eh, grabe naman yung panahon na din. Dito kaya pa ba isa? Kaya po tayo ng mga isa. Diba? Tatlo, apat, lima, anim. Surrender your will to God. Iba rin naman ang essence, ano? Surrender. Sabi nga sa prayer ni Mama Mary, yung kanyang message kay sa Fatima at saka kay Sister Faustina. And ito ang process ng yung narration. Siguro may kinaya ng ano. Surrender yourself completely to God. Surrender yourself completely to God. Lahat. Eh sabi nga ito kaibigan ko Muslim, sa kanilang pag-aaral yung pag-iligo ka, isang salamat nakakaligo ako. Napatulayan ko, tama. At sa Catholic naman, sa Christian, katulad natin, whatever we still believe in God. Dahil gano'n. Sabi niya, kasi kami sa hospital, I am a radiology technologist kasi. Kapag pagkatapos magdumubi, pasalamatan mo. Kasi may mga tao na kailangan pasunodin ang puwit para dumumubi. Mas may thankful. Pagkaihi mo, salamat po nakaihi ako. Kasi ibang tao may sunda pa bago makaihi. At naglumihin pa lang ako. Pero kaya natin yung pag umihi, tumahe, at whatever we call it. Magpasalamat tayo sa Diyos. Lumunok, kumain ka. Dahil ibang tao, kailangan pag-dugugin, posturize para sila kumakain. Pero ikaw, kung may ano na lang, natang na may gulo, lununin mo, praise God. Kaya mo nyo. Those are little kids. Akala, nanineglect natin. Akala natin hindi. Yung mga bagay na may mga tao dahil sa kondisyon ng katawan, pinagkaitan. Pero ikaw, pinagkaitan. May mga kasama tayo, gusto ko patay ng prayer meeting. Pero dahil sa kondisyon ng kanilang katawan, hindi sila nakaka-attend dito, pero kayo ay nandito. Is it a blessing? Hindi po, tama talaga. The truth servant requires surrender. Lahat pa rin naman yan, surrender tayo in essence. Alam mo? Right. Nakit dito. Sabi dito, Father, if you are willing, take this cup. Ito, ang istorya dito, nakalagay dito sa loob. Ang istorya dito, ay ko mag-bento ito. Ang istorya dito sa Biblia, sinabi niya, si Jesus Christ mismo ang nagsabi niyan.
Sabi niya dito, if you're willing to give this cup, ang cup po, yung baso na sa'yo, ito'y vessel. Ano bang vessel? Lalagyan para yung blood vessel natin, lalagyan at daluyan ng dugo. Ito yung cup. Ayan. Sabi niya dito, ito daw po ibig sabihin na probably pinakita dito sa sitwasyon na ito na si Jesus Christ ay tao at Diyos. Tao siya dahil may kailangan siya. Kahit sabihin niya, papakinggan siya agad ng Diyos na dahil siya ng Ama, dahil siya anak, at siya rin ay Diyos, pwede sabihin niya, by the power vested in me by God, bababa ako dito. Pero He surrendered Himself to the Lord. Alam niya kasi dito, ang istorya dito, takot na takot siya. Nanginginig siya sa tao. Dito sa nakalagay sa Biblia, na pinagpapawisan siya ng may dugo. Pinagpapawisan siya ng may dugo. Hindi mo ba, yung ibang dugo dumadalang sa kanya, hindi yun dahil sa sugat, parang sa sugat, pero yung ibang mga blood vessels niya pumutok na. Sa matinding ako, dahil kita niya ang mangyayari at magaganap sa kanya. Pero sabi niya, kaloob niyo po masunod. Sabi niya, a symbol of surrendering Himself to God the Father. Ginawa nga ni Jesus Christ, tayo pa kaya? Di po ba? Surrender yourself. Sabi nga ni Mama Mary, completely to God. And then, malapit na po tayo. Ang pinaka-central message po natin is, God is faithful. Kahit hindi tayo perfect, God is faithful. Kahit marami tayong mali, God is faithful. Hindi niya pinabago ang kanyang desisyon ng pagmamahal. Nakalagay din sa Biblia, yung iyong kulang-kulang kasalanan, pag ikaw ay tumawag sa Kanya at humingi ng tawad, magiging kasing puti ng ulam. Ano nga yung pinakapuputing ulam? Sabi sa science o high school, cumulus nimbus. Cumulus po ba yun? Kung yung puti. Nimbus cloud ba yun? Eh, pinakaputi-puti. Mawawala. And He will lead us if we trust Him. Walang doubt, lahat magaganda. Pag walang doubt, lahat mangyayari. Kami niya, lalo yung salita, sa maniwala at sa hindi. Ito si Father ng kanya dito, yung napakagaling na pare, si Father Suarez. Ay lang yung salita niya. Si Father naman, taga dito sa Concepcion. Si Father Jerry, Juanes, sa maniwala at sa hindi, ay magkaganda. Kaya po God, at hindi mo na kailangan magtanong. Saan ka magtanong ka? Tanggapin mo na lang. Hindi ko pwede magtanong, God, what is your will for my life? Ito po ang ako'y proud na sabihin mo kaya sa akin, hindi daw nagtanong, bakit ako? Kaya ako, katrabaho ako, hindi na ako pumatay. Pero, I never said anything. Ang sabi ko lang, Lord, kayo bahala sa akin. Alam ko aking perfection, pero alam ko, mas alam ninyo kung ano ang pamagitan para sa akin. Diba? God, let my life align with your will. Instead, huwag ka magtanong. Sabihin mo na lang, God, let my life align in your will. And may we walk in faith, trusting that His plans are always greater than our own. Tandaan po lagi natin. Lahat ng bagay, Lord, dahil nilbinan. Kaya unang panahon, bahala na. Ngayon, salita, bahala na. Pero, that's colloquial na salita is somewhat connotated to Lord. Ikaw ang bahala. Sa Arabic, Insha'Allah. Ipagkaloob nawa ng Diyos. Salita, surrender yourself to God. Sa atin, bahala na. Because that is a connotation that you are praying to Bathala. And Bathala is a supreme being. The message. And
ating reflection, question, anong tanong natin po dito, ay, do I seek God's guidance in making my next decision? Sa bawat decision po ginagawa natin sa pang-araw-araw, kumahanap ba tayo ng guidance sa Diyos? Kung na-experience natin, kung hindi naman, ano? How do I feel myself? Natatanong ko ba ang sarili ko na tama ba? May contentment pa ako sa sarili mo, sa desisyon ginagawa ko. Di ba minsan may tao pa rin tayo sa sarili? Kapag nag-relate tayo sa ating sarili, doubt is there. And the negative energy, And the next one, I will put dito is, what difficulties do I have with discernment? Anong mga bagay na naranasan ko na nakakahirap sa akin mag-decide? Eh di syempre, yung hindi ka nagsusurrender, nagsisipan kay God. Dahil kay God. And then, how can the community help me? Paano ang community nakatutulong? Actually, kahit hindi ko kayo tanongin, tayo ay nakatutulong sa atin, sa bawat isa sa atin, sa bawat prayer natin, sa araw-araw, sa minuto, nadadala natin ang lakas at biyaya ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya, magdadawag ka pa ba? Hindi na, surrender yourself completely to God. Muli po, isa po magandang gabi sa inyo. Sakto lang. Manar. Kamu na ako? Dapat ay, meron namang adlib. Kumain din. Ay, ilipat niyo sa inyo. Nailipat pa. Hindi pa. Nailipat.